Gandang umaga po muli sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Itong programang Know Your Bible Program. Alamin ang inyong Biblia na marinig nyo dito sa Barangay 92.7 FM every Sunday from 5:30 to 6 a.m. in the morning. Inyo po lingkod na naghatid ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang sponsor po ng ating programang ito ay World Radio International based in Louisiana, USA, at in cooperation with the Churches of Christ worldwide. Ang Church of Christ po, o sa Tagalog, Iglesia ng Panginoong Jesucristo, at marami pong gumagamit sa pangalang ito. Pero ang tunay na Iglesia ni Cristo po, mga kaibigan at mga kapatid, ay tinatag sa Jerusalem ng ating Panginoong Jesucristo, 33 AD or 33 Anno Domini, at ang basis po ng Biblia, Matthew 16 verse 18, and Romans 16, verse 16. Tinatalakay po natin ang libro o aklat na may pamagat sa Ingles, Into the Abundant Life. Ito po ay published by Truth for Today Mission School based in Searcy, Arkansas, USA. At ito po ay may 20 na paksa or 20 topics, at tinatalakay po natin ngayon ang patuloy na discussion sa ating tinalakay ng nakaraang linggo. Is the Bible the Word of God? Ang Biblia ba ay salita ng ating Panginoong Diyos? Paano po natin patutunayan na ang Biblia ay salita ng ating Panginoong Diyos? Well, kung titingnan po natin ang Biblia, ang comforts o mga pagpapasaya sa buhay ng tao ay napakarami pong talata na mababasa sa Biblia. Dito po sa mundo, ang tao kung minsan ay nagiging hopeless. Doon po sa iba-ibang lugar, may mga taong nag-iisip na wala ng pag-asa ang buhay. Sabi nila, hopeless na ang buhay natin. At marami rin nagsasabi na ang tao ay hanggang dito lang sa lupa na ito. Pero sinasabi po ng Biblia, there is hope beyond the grave. Meron pong pag-asa pagkatapos ng kamatayan. Nang ibig sabihin, mayroon palang buhay na mag-uli or life after this physical life. Ito po ay pinatutunayan ng Biblia na ang tao ay immortal. Nang tao po ay hindi lang physical, kundi siya ay may kaluluwa at siya ay may espiritu. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sinabi po ni Apostol Pablo doon na ang tao ay mayroong kaluluwa, mayroon siyang katawan, at mayroon siyang espiritu. Ang katawan pong pisikal namamatay, ang espiritu po ay bumabalik sa Diyos kapag ang tao ay namatay na, at ang kanyang kaluluwa, ito po ang pupunta sa pook na tinatawag nating Hades or Hades sa Ingles. At ang Hades po ay nahahati sa dalawa, ang tinatawag nilang Paradise or Abraham's bosom, at ang pangalawa ay tinatawag nilang Tartarus or temporary punishment, yung lugar na yan. At ito po ay temporary lamang, magkakaroon ng resurrection and then the final resting place kung sa mga righteous people pupunta po sa heaven, at ang unrighteous o masasamang tao pupunta po sa hell o infierno. Subalit, yan po ay may mga iba't ibang doktrina at ang iba-ibang mga denomination o religious group, at tatalakayan po natin yan sa iba pang mga pag-aaral natin dito sa Biblia, dito po sa ating stasyong Barangay 92.7 FM. Ngayon po, ang ibig sabihin ng hope beyond the grave, yung mga kamag-anak, yung mahal natin sa buhay dito sa mundong ito, kapag sila ay pumanaw o yumao na, makikita po natin sila sa kabilang buhay. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Subalit, sa kabilang buhay po mga kaibigan at mga kapatid, ayon sa ating Panginoong Jesucristo, sa Matthew chapter 19, ay sinasabi niya sa kabilang buhay, wala nang pag-aasawa. Ang tao doon ay para na silang mga anghel, na wala ng lalaki, wala na ring babae, kung hindi parang anghel na natawag sa Ingles na sexless
So kung walang lalaki at walang babae, doon po sa kabilang buhay ay wala na pong pag-aasawa. Lahat po ay parang mga anghel na doon, mga banal, at ang gagawin na lang nila, sila ay magsasaya at sila ay pupuri sa ating Panginoon Diyos. Meron po mga nagtuturo na ibang religious group o ibang reliyon na iba po ang paniniwala nila sa afterlife. Hindi na po natin tatalakayin yan sa leksyong ito, pero sila po ay hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan. Mayroon din mga naniwala, pero iba't ibang lugar ang pinupuntahan. Ngayon, sa Biblia po ay tinatalakay na ang tao ng lalangin ng ating Panginoon Diyos ay nilagay niya sa Garden of Eden. Subalit dahil sa nagkasala ang tao, si Eva at Adan, sila ay nagkaroon ng tinatawag na kamatayan. Dalawa pong uri ng kamatayan ang naranasan ni Adan at saka ni Eva. Primero po ay spiritual death or spiritual na kamatayan. Ang ibig sabihin, sila po ay nahiwalay sa Panginoon, spiritually speaking. Because the word death is separation in the Bible. According to the book of James chapter 2, na death is separation. Kapag isang tao ay namatay, ang kanyang espiritu ay humihiwalay sa kanya. So death therefore is separation. So nung nagkasala si Adan at saka si Eva doon sa Garden of Eden, they were spiritually separated from God. At sila ay nagkaroon ng physical din ng kamatayan, pero matagal pa ang physical na kamatayan. In fact, sa Biblia po, umabot ng 900 years si Adan bago siya ay namatay. Doon din sa Garden of Eden, mga kaibigan, ay nandoon din yung tinatawag na Tree of Life o punong kahoy ng buhay. At kung hindi pinaalis si Adam at saka si Eva doon sa Garden of Eden o sa Paradise, sila po ay hindi na mamamatay physically. Kaya pinalabas sila at ang Tree of Life na yan ay nawala doon sa Garden of Eden. Actually, sabi ng Biblia, dinala raw doon sa kalangitan. Ngayon, ang Biblia po ay maraming comforting words o mga salitang nagpapasaya, nagpapaligaya sa mga taong nalulungkot sa buhay na ito. For example, sa Book of Psalms chapter 23 verse 4, ito po isa sa mga popular na book na sinulat ni Haring David or King David. At sabi niya doon sa Psalms 23 verse 4, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." So sabi ni Haring David, kahit na ako'y lumakad sa kadiliman o sa daan ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat kasama kita, Panginoon. Ganon po ang comforting words na sinulat ni Haring David. Meron din pong sinabi si Apostol Pablo na mga masasabi nating comforting words o mga salitang nakapagbibigay kaligayahan, hindi lamang kaligayahan dito sa mundong ito, kundi kaligayahan sa iba pang buhay o sa kabilang buhay. Halimbawa po sinasabi sa Biblia ng ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli. Christ was risen from the dead. Kung isa pong tao ngayon ay biglang nabuhay, ano kaya ang magiging reaction ng karamihan? Siyempre matatakot sila, ang iba siguro ay magtatakbuhan. So balit sinasabi ng Biblia na si Kristo ay nabuhay na muli at ito ay nagpapatunay din na tayo sa ilang araw kung tayo ay namatay na, kinuha na ng Panginoon, mabubuhay din tayo sa darating na araw. At ang kamatayan ay tatalunin ng pagkabuhay na muli. Okay? So, sa pagpapatuloy po mga kapatid at mga kaibigan, basahin po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 17 to 18 ang tungkol po sa pagkabuhay na muli at kung ano mangyari sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang sinasaad ng Biblia. 1 Thessalonians 4:17 and 18. Sabi dito ni Apostol Pablo, "Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito."
Ito pong mensahe ni Apostol Pablo ay nakakatuwa, nakakaaliw at nakapagbibigay ligaya sa mga Kristiyano noong kapanahunan niya at lalo na rin sa ating kapanahunan. Ano po ang mangyayari pagbabalik ng ating Panginoon? Ulitin po natin. Sabi ni Apostol Pablo, pag tayo ay mga buhay pa pagbalik ni Kristo, titipunin niya tayo sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Anong mangyayari? Mayroon pong tinatawag na resurrection from the dead sa mga Kristiyano o sa mga naniwala kay Kristo. Pagkatapos, yung mga buhay, titipunin din ng Panginoon, isasama ng Panginoon patungo doon sa papawirin o sa kalangitan, sa maulap. Sa gayoy, sasalubungin natin sila at ang mga nabuhay na at ang mga buhay pa, magkakaroon po ng tinatawag na change o tinatawag na pagbabago from corruptible body into incorruptible body. Hindi na po masisira at yan po ay dadalhin ng Panginoon doon sa kalangitan. Bakit alam po natin yan? Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John 14 verses 1 to 4. Sabi niya doon, "You believe in God, believe also in me, for in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself." So sabi ni Kristo, babalik siya, kukunin niya tayo kung tayo ay tapat, nagpapatuloy sa Kanya. Sapagkat sinabi niya sa Revelation chapter 2 verse 10, "Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life." So sa Biblia po, napakaraming mga masasaya, nakakaaliw, nakapagpapatawa ng puso ng mga salita, at ito po ay patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos o galing sa ating Panginoon Diyos. Halimbawa pa po, mababasa natin sa Book of Revelation, chapter 21, verse 4. Sabi doon, na sinulat ni Apostol Juan, "God shall wipe away every tear. There will be no more death, no more mourning, no more crying, no pain. All things will have passed away." Okay, sa wikang Pilipino, sabi doon, papahiran ng Panginoong Diyos ang mga luha sa mga mata. Wala nang kamatayang pisikal, wala na ring pagluluksa, wala nang iyakan, wala na ring sakit. Lahat ng mga bagay na nandito sa lupa na mga pangit, masasama, yan po ay mawawala sapagkat doon sa kalangitan, sa tahanan ng ating Panginoong Diyos, ay mayroong tinatawag na kapayapaan, kasiyahan. Kaya, masasabi natin, mga kaibigan at mga kapatid, na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos, isang salita o isang libro na nagbibigay ng kasiyahan, kaaliwan, at katuwaan sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa ating pong tinalakay, sa ating mga nakaraang leksyon, na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Number 1, pinatunayan natin na bagamat ang Biblia ay luma, mahigit na 2,000 taon ang edad ng Biblia, subalit ang mga nakasulat po sa Biblia ay aplikado o pwede pa rin gamitin sa ating kapanahonan ngayon. Pangalawa, ang Biblia po ay may diverse topics o iba't ibang paksa. Subalit kung titingnan nyo, bagamat iba't ibang paksa, ay mayroon tinatawag na unity ang Biblia, sapagkat ang tema ay patungkol sa darating na tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Biblia po ay napakalakas ng impluwensya sa batas ng tao, sa mga alituntunin ng buhay, sa mga libro, sa siyensya, at sa iba't ibang larangan ng buhay ng tao. Naroon po ang tinatawag na impluwensya or influence ng salita ng Biblia. Patunay na ito'y galing sa ating Panginoon Diyos. At panghuli, na patunay na ang Biblia ay galing sa Panginoon, ang sinasabi nating mga pag-aaliw, pagpapasaya, pagbibigay ng katuwaan sa mga nalulungkot, lahat pong yan ay matatagpuan natin sa Biblia. Lalong-lalo na sa mga taong nagpapatuloy ng naglilingkod sa Diyos,
Kung wala ka mang kapahingahan dito sa lupa, bibigay ng Panginoon ang kanyang kapahingahan, at ito po ay galing sa salita ng ating Panginoong Jesucristo doon sa John, or rather Matthew, chapter 28, verse 11, 28 to 30. Chapter 11, verse 28 to 30, napaka-popular po na salita ito ng Panginoon. Sabi doon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for my yoke is easy, and my burden is light." Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Mas maganda siguro kung ating babasahin sa ating sariling wika ang sinabi ng ating Panginoon para lalo nating maunawaan ang kanyang mensahe. Sabi niya dito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal o napapagod at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok o pabigat, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa programang Alamin ang iyong Biblia na marinig po dito sa Barangay 92.7 FM every Sunday, 5:30 to 6 o'clock in the morning. After that, closing. Closing. Okay. Alright, salamat. Nalpas. Anytime. Okay, sige. Sa pagpapatuloy po sa ating programang Alamin ang Biblia, ay sasagutin po natin ang katanungin, who is God the Father? Sino ba ang Ama o Diyos na Ama? Marami po ang hindi naniniwala na ang Diyos ay mayroong ibang personalidad. May mga reliyon na nagsasabi na ang Diyos ay iisang personalidad lang, or there is only one personality of the Godhead. Pero ang Biblia po ay sinasabi na ang Panginoong Diyos ay iisa nga. Walang iba. Walang mas mataas pa sa Kanya. Siya lamang ang may tinatawag na otoridad o kapangyarihan. Siya ay mataas sa lahat ng bagay dito sa daigdig, tao man o mga hayop. Subalit, ang tao po ay sumasamba sa mga ideya, sa mga imahen na ginawa mula sa bato, mula sa kahoy, at kung minsan ay mula sa tinatawag nating lupa na ginawang nililok, ginawang estatwa. Ngayon, sa Biblia po ay sinasabi na bagamat iisa ang Diyos o iisa ang kanyang tinatawag na existensya, sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay siyang dapat na sambahin. Ang pagsamba sa ibang bagay na nasa isip lang natin o tunay man, ay masasabi nating false worship o maling uri ng pagsamba. 1 Timothy chapter 1 verse 17, sinabi ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Diyos ay walang hanggan. He is eternal. God is invisible, the only God, immortal. So ang Panginoong Diyos po ay walang hanggan, siya po ay invisible, hindi makikita, at siya ay sobrang talino. Hindi natin kayang abutin ang katalinuhan at kaalaman ng ating Panginoon Diyos. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5, doon po sa Old Testament, ito po ay sulat ni Moses. Sabi niya, "The Lord is our God. The Lord is one. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your heart." Okay. Now, ang Panginoon Diyos daw, ayon kay Moses, ay nag-iisang Diyos. The Lord is our God. Ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. So, ngayon, ano pa ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 4 verse 10, nang sinabi ng Satanas na sambahin siya sa halip na sambahin ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo kay Satanas, nung tinutukso niya si Panginoong Jesucristo, "Sambahin mo ang Panginoon na iyong Diyos
at siya lamang ang iyong paglingkuran. Sambahin mo ang Panginoon na iyong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ngayon, tungkol po sa pag-aaral tungkol sa Diyos na Ama, ano po ang kanyang naturalesa o kanyang kalikasan? Sa Biblia po ay sinasabi na ang nag-iisang Diyos ay mayroong tinatawag na tatlong pagkakakilanlan o tatlong personalidad. Hindi po mababasa sa Biblia ang salitang Trinity, pero makikita nyo kung bibilangin nyo doon sa utos ng Panginoon na ang tao, ang mga apostoles niya ay humayo, ipangaral ang Biblia, binanggit na doon, sabi niya, na binabautismuhan sila sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. Ito po ay mababasa sa Matthew chapter 28, verse 19. So dito po ay makikita natin na ang Panginoong Diyos, bagamat may tatlong personalidad, Ama, Anak, at Espiritu, sila po ay pare-pareho sa kapangyarihan, pareho rin silang eternal o walang hanggan, pero iba't iba po ang kanilang personalidad, mayroon silang emotion o damdamin, mayroon din silang kaisipan. So ito po ang ating Panginoong Diyos. At itong tatlong personalidad na ito ay iisa sa kanilang naturalesa or nature, iisa rin ang kanilang layunin at sa napakaraming bagay sila po ay isa. Ang konsepto o idea na ang Diyos ay isa ay sinasabi sa Biblia, katulad sa wikang Ingles, ginagamit po ibang termino. For example, the word Godhead is used. Godhead, ang pagkakasalin po sa wikang Pilipino ay pagka-Diyos. Ang Panginoon Diyos ay masasabi natin isang pamilya. It's a divine family. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya sa iba-iba pong parte ng Biblia, mababasa natin yung ideya na yan na ang Panginoon Diyos ay hindi lamang iisang personalidad, kung hindi marami po ang tinatawag na personalidad, kundi tatlo. Basahin po natin halimbawa sa Aklat ng mga Gawa 17:29. Dito po ay sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mensahe doon sa pumunta siya sa Atenas, 17 verse 29, ganito po ang sinasaad dito sa ating Biblia. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kapwa-tao. Doon pa rin sa sulat ni Apostol Pablo sa Colosas, Kapitulo 2, talatang 9, ay may sinasabi niya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at tungkol pa rin sa ating Panginoong Diyos. Colosas chapter 2 verse 9. Ganito po ang sinasaad ng Santa Biblia. Kaya't mula nang marinig namin ito, sabi niya dito sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y naging tao. Ang buong kalikasan ng Diyos or the nature of God ay nakay Kristo nang siya'y maging tao. So yun po yung sinasabi ng Biblia, Diyos siya na naging tao. Mahirap pong tanggapin niyang katotohanan na yan. Ito pong katotohanan na yan, na ito ay mahirap tanggapin ng kaisipan ng tao. It is beyond human understanding, but not beyond belief. Hindi po, mahirap po intindihin, pero hindi mahirap tanggapin. Sapagkat ito po yung sinasabi sa Biblia na we have to have faith in the Word of God. Iba po ang ginagamit ng mga scientifico. They use reason. Ang Christian, they use faith. Ang scientifico, rason or logic. Ang ginagamit ng Kristiyano ay katotohanan, at ang katotohanan ay tinatanggap nila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya o sa Ingles tinatawag nating faith. Now, what is the meaning of faith? Ganito pong sinasaad ng Biblia, Hebrews 11 verse 1, ang pakahulugan ng salitang faith o pananampalataya.
tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun ang sabi ng Hebrews 11 verse 1. So ang pananalig o pananampalataya po ay pagtitiwala sa mga mangyayari na inaasahan natin. Hindi pa nangyayari pero inaasahan nating mangyayari at paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sabi ng iba, to see is to believe. Kung hindi ko nakita, hindi ako naniniwala. Subalit, hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Pagpapatuloy po natin ang paksa na ito sa susunod po na linggo sa ating programang Know Your Bible Program, Alamin ang inyong Biblia, atid sa inyo ng Barangay 92.7, 5:30 to 6 a.m. every Sunday. Ang inyo po lingkod na nagbigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sing and be